Last day, nagka-calculate ako ng savings ko at mga kikitain ko till December. Then I came to realize, ano gagawin ko sa pera na to kung hindi ko din madadala sa langit? It felt like God made me realize it. So first of all, hindi po kasalanan ang mag-ipon ng pera, hindi po kasalanan ang maging mayaman. Pero yung love of money, yun po yung kasalanan. Kasi sa generation natin ngayon, maraming tao ang ginagawa ng Diyos ang pera. Kaya maganda rin na nagkakaroon tayo ng ganitong realization. Kasi to be honest, yung mga ganitong realization, tinuturuan tayo niyan maging humble. No? Kasi ina-acknowledge natin na everything in this world is temporary. Kaya anong sense na gusto mo lahat makuha ng kayamanan sa mundo? Lahat yan mawawala. Diba? Ginagawa na lahat, kahit na masama yung paraan ng pagkita ng pera, ginagawa para lang magkaroon ng maraming pera. Kahit makuha mo lahat ng kayamanan sa mundo, kung walang Diyos sa buhay mo, baliwala yan. Life without God is meaningless. Sabi sa Mark 8:36, "For what does it profit a man to gain the whole world and loses his own soul?" Ang dami kasing tao ngayon, ang akala nila yung pera ang makakapagbigay sa kanila ng tunay na kaligayahan. Oo, totoo na kapag may pera tayo, nabibili natin yung mga kailangan natin, yung gusto natin, nakakatulong tayo sa pamilya natin, masaya tayo. Pero kapag sumobra ka doon, naging greedy ka na, masyado mo nang sinasamba yung pera mo, doon na nagkakaproblema. Nawawala na ng contentment. Yan, isa rin yung importante, yung pagiging kontento. Kasi may mga tao na may ma-achieve silang isang bagay na pinapangarap nila or pinagdadasal nila na matagal na panahon na. Tapos kapag nakuha nila yon, hindi sila nasa-satisfy, hindi sila nakokontento. Ngayon, ang gagawin nila, let's say, nagkaroon ng sasakyan. Dating walang sasakyan, nagkaroon ng sasakyan. Ngayon, nagkasasakyan na, gusto naman ng mas mamahaling sasakyan. Ayun, hindi nakokontento kung ano yung binibigay ng Diyos. Hanggang sa naging cycle na napaulit-ulit kapag may binibigay na blessing si Lord, hindi nakokontento. They want more. Kaya alam niyo yung kasabihan na money can't buy happiness. Alam niyo, dapat palitan yon. Money can't buy peace. Kasi yung mga tao, akala nila pag marami silang pera, sasaya na sila. Oo, at the moment, masaya ka kasi nabibili mo lahat ng gusto mo. Pero yung happiness kasi, it comes and go. But happiness is based on our feelings and sa situation natin. Ngayon, masaya ka dahil nabibili mo lahat ng gusto mo. Paano kapag nawalan ka na ng pera? Malungkot ka na, hindi ka na masaya. Kaya nga dapat money can't buy peace. Kasi ang mga tao, paulit-ulit nabibigo na hanapin yung kasiyahan. Kasi ang tunay na hinahanap nila ay peace, hindi happiness. Kaya ang isang tao kapag pera lang ng pera or kayamanan lang ang iniintindi at wala namang Diyos sa buhay, wala ring contentment yan. Especially, wala ring peace yan. Ang mga tao ngayon, they are trying to find peace sa mga material things in this world. Diba? Sa relationship, sa career, sa pera. God is peace. And you cannot find peace outside of Him. I am leaving you with a gift, peace of mind and heart. And the peace I give is a gift the world cannot give. So don't be troubled or afraid. Ganun din sa John 16, no? I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth you will have many trials and sorrows. But take heart because I have overcome the world. Tandaan nyo, lahat po ng bagay dito sa mundo ay papanaw. At si Satan, kaya ding ibigay sa iyo lahat ng kayamanan dito sa mundo. Pero hindi kanya kayang bigyan ng peace. At ang gusto niyan ay mawasak ka. Mawasak ang kaluluwa mo sa impyerno. So choose wisely kung kanino kayo papanig. Kay Satan na kayang ibigay sa iyo lahat ng kayamanan sa mundo o sa Diyos na kayang ibigay sa iyo ang peace na hindi mo mahanap-hanap sa mundo at eventually bibigyan niya tayo ng walang hanggang buhay. 'Di ba? Sabi ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan as long as uunahin natin siya sa buhay natin. Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Totoo po yan, hindi ka pababayaan ng Diyos kapag inuna mo siya sa buhay mo. Alam niya kung ano pangangailangan mo. Alam niya kung ano ang best para sa iyo. Kaya wag po tayong kumagat sa padibong ng kalaban na pera, pera, pera. Yan lang ang kailangan mo para maging masaya. Hindi. Don't love money kasi sobrang dami pong kasalanan ng susunod dyan kapag minahal niyo yung pera. Instead, trust God because He is our provider and He is our sustainer.
Amen?